Ang pag-usapan natin sa video na ito ay ang cost of living dito sa Saudi Arabia. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka palagi sa mga ina-upload ko na video. So disclaimer, ito yung i-discuss ko dito. Pag-usapan natin dito ay based sa aking experience at saka sa mga napagtanungan ko ng mga kaibigan ko. So meron ako nilagay dito na type A. Ibig sabihin ko rito ay identity lang natin ito para ma-classify natin kung ano ba yung mga expenses dito sa Saudi Arabia o ano ba yung mga pag nag-sign tayo ng contract, ano ba yung mga nakasaad doon sa ating kontrata. So lilinawin ko lang, yung nilagay ko dito ay yung expense type ay yung housing, rent, ay naglagay ko dyan ng free kasi minsan nakalagay sa ating kontrata na yung ating accommodation sa kontrata ay sagot na ng ating employer. So meron na silang accommodation, meron silang camp o meron silang nirerentahan tapos doon ka natutuloy. So nilagay ko dyan free of cost. Yan, zero sa aking competition dito sa type A. So dito naman sa food allowance, so very few lang dito yung mga company na nag-shoulder ng pagkain. So pag nasa rig ka, yung mga empleyado namin na yung napagtrabahoan ko ng mga company ngayon ay yung some of our employee pag na-destino sa rig ay free food sila. So naglagay ako dito, ito yung range ng mga food expenses dito. So nagre-range siya ng 300 to 600 riyal. Riyal ito. So depende sa iyo kung matipid ka ay baka 300 lang yung magagastos mo o 500. So nilagay ko dito ay 400 yung sample competition. So dito naman sa utility, dito nagkakaiba ang mga expenses. So naglagay lang ako dito ng range base sa aking experience or yung ginagamit ko ngayon. Kasi may nagbabayad kami, nag-share kami, mayroon kaming subscription sa bahay na internet, naghahati-hati kami, so tag-30 na lang sa amin. So per room. And dito naman meron din akong ginagamit na yung aking mobile, yung SIM card, parang dyan sa Pilipinas, Smart or Globe TNT. Then, meron akong subscription monthly na 85 real. So, nagre-range siya ng 115 real a month. So, dito sa transportation, naglagay ako dito ng 0 sa type A dahil yung mga ibang company ay meron silang sariling bus na pinipick up yung mga employee staff nila doon sa accommodation nila. Kasi free yung accommodation, yung transportation free din. O kaya pag sinuwerte kayo walking distance. So kaya naglagay ko dyan ng free. So again, itong type A ay depende sa inyong kontrata o pinirmahan na kontrata bago kayo umalis sa Pilipinas. Kasi yung iba nakasaad sa kontrata na free ang yung housing, free at saka yung transportation. So in short, ito lang gagastusin nyo. Yung pagkain nyo at saka yung utility. Yung mga utilities nyo kung gagamit kayo ng gagamit kayo ng mobile tapos tatawag ka sa Pilipinas, of course kailangan additional expansion. So ang total dito ay 515. Yan ang range, guys. So dito naman tayo sa type B na expenses. So dito naman sa type B, naglagay ako dito ng housing, rent. Kasi ito yung ito yung mga usually dito sa Kubar, Dammam and Riyadh, ito yung mga range na housing, rent. So yung mga sharing na flat 500 o 600, 700 hanggang doon o kaya 1,200. May mga studio type na nagre-range din ng 800 to 1,200, free na yung electricity. So ito naman sa mga naka-leave out. Ito yung dito sa type B. Yung nakasaad sa kanilang kontrata ay package yung kanilang salary. So ibig sabihin kailangan mo basahin ng maayos yung kontrata mo kasi yung housing, ikaw magbabayad, yung transportation, ikaw magbabayad. Pahala ka na doon sa part na yon kung paano ka makarating doon sa office daily, yung transportation mo rin. So natin, dito muna tayo sa housing. So ang range dyan 500 to 1,200. So naglagay ako dito ng 800 kasi yung kaibigan ko 800 yung kanilang bahay o kaya yung tinitirahan ko ngayon 800 yung range niya. Yung 800 na range na to kasama na dito yung electricity and water.
Then, yung food. Parehas ang almost parehas ang nilagay ko dyan. So, kung magastos ka, kung nagtitipid ka naman, I think kasi yung 300 or 350. So, naglagay lang ako dito ng range na 500 para mayroon tayong pangkape. Halimbawa, kung gusto nyo magkape sa labas, meron kayong dito, budget. So, dito sa utility, again, dito yung home internet namin, base sa at saka yung aking mobile internet monthly ay nagre-range ng 115. Then, yung aking transportation, nilagay ko dito ay 400 dahil yan ang base yan sa experience ko na yan ang fuel actually to. Nilagay ko dito transportation, pero sa akin fuel yung nito. Pero sa inyo, yung yung iba nagre-rent doon sa walking distance doon sa pinagtatrabahuan nila, o kaya nagko-commute sila ng taxi o kaya bus, kaya meron silang babayaran na transportation pag nakapackage yung salary nila. So, yung iba namang ginagawa nila pool car. Ang ibig sabihin ko dito ay yung mga kakilala nila ay na pumupunta rin naman sa area na yon ay nagpapadrop by sila. So, nag-aambag sila ng panggasolina o pangbigay doon sa tao na yun na sinasakyan nila. Dahil yung iba dito ay nagbabayad ng monthly rent na sasakyan. Parang rent to own. So yun guys, meron din akong rent to own na sasakyan, kaya binabayaran ko siya monthly ay ko na lang mention yung rent. So anyway, and dito naman sa salary. So iano natin dito sa salary. Ayan, baba ko lang dito. So tapos na tayo sa area na to. So ang conversion pala ng 1 real ay nagre-range ng 15 point something, 15.40, 50 depende sa rate. Pero nilagay ko na lang ng flat na yung 1 real ay 15. So, minsan, pumapatak pa ng 16 yan, pero very limited lang. So, nilagay ko na lang sa flat na 15, sorry. Andito naman, ito yung mga startup salary. Pag first time, usually dito sa Saudi Arabia, ito yung mga skill worker nito, saka professional. Ito usually pag first timer sila na range na sahod, mag-start sila sa mababa. Ang pinakamababa to ang nilagay ko dito 2,500. Pero kung meron pa kang 2,200, ito yung kadalasan na napagtanungan ko na ito yung sahod nila. So 2,500, ang pesos niya ay 37,500. So kung ito yung kanilang mga expenses, nagbawas ako diyan ng expenses na ito ay mali ata yung computation ko. Oh yes, ayan, yung kanilang expenses ay sa Saudi Real to. Format painter natin para hindi kayo nalilito. Then minagic ko lang yun joke. Yung ibig sabihin nito, kung anong format ito kukopihin nito kaya maging SAR Saudi Arabia sa Real. So ang kung sahod mo ay 2,500 range, tapos yung expenses mo ay parang mali yung expense. Yes. Minus ko yung expenses mo na 500 ay ito na lang yung matitira sa iyo. So ang Philippine money niya ay nasa 30,000 lang yung money net mo na income monthly na pwede mong i-savings o magbawas ng i-send sa mga mga pamilya sa Pilipinas. And dito naman tayo sa middle level or senior level. So again, itong salary na nilagay ko dito ay nagdidepende yan kasi minsan mas mataas dyan o mas mababa. Pero ito yung mga range na based sa mga napagtanungan ko ay ito yung kanilang range ng sahod. So yung iba sumasahod ng 5,000 real. Kasama na doon yung package yung mga kakilala ko dito, either merchandiser, nagtatrabaho sa field, skill worker o kaya sa office. Mga sahod nila hindi mga ganito yung range niya, nasa 5, 6, 7, 8 ganun yung range, or 4, 5. Then babawasin natin yung mga expenses. So 5,000, i-less mo yung 1,800. Ayan, ni-less ko. Then ang total niya ay again, i-copy ko to, baka malito kayo. Hindi ko pala napalitan. SAR yan, Saudi Real. Then, ang Philippine money niya ay nasa 50,000. 47,775. So, kung matipid kayo, iyan ang inyong monthly income or masisave nyo or may tatabi nyo na pera. So, hanggang dito lang guys. And huwag niyong kalimutan i-like,
unsubscribe ang aking YouTube channel. So I hope nakatulong sa inyo to.